tututukan dito. There is really a necessity to really establish. Wala pang pelikulang tulad nito. Drugs, scams, murder. And some parts of the story connect to Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC ngayon. The story revolves around this guy, Lin Weixiong. Ano yung ginawa ni Lin Weixiong matapos kumita sa Pilipinas ng pandemic? Nakita namin sa isang investigasyon na nakipagnegosyo siya sa isang foreign group na nasasangkot sa akusasyon ng illegal drugs at scamming. Wanted na sa Pilipinas ang boss na to, si Lin Weixiong. May warrant siya para sa kasong graft dahil sa maanumaliyang Farmally contracts. Pero marami pang issue sa kanya tulad ng drugs at scams na hindi pa masyadong natututukan dito. There is really a necessity to really establish the identities of this person in order that we can also establish his links to all these companies that are apparently involved in drugs and other financial scams all over the world. Mainit sa mata noon ng House Quad Committee si Lin Weixiong na may alias daw na Alan Lim. Malapit kasi siya kay Michael Yam na malapit naman kay former President Rodrigo Duterte. At ayon sa nagtatagong whistleblower na si Eduardo Asierto, sinabihan na niya noon si Duterte na may ugnayan daw sa drugs yung dalawa. Pero imbis na paimbestigahan sa kanya, ginipit pa raw siya. Nadiscovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yam at si Alan Lim. Pinasawan po nila ako meron po akong warrant of arrest kaya nagtatago ako at meron po nakapatong sa akin na 10 o 15 million para po mapatay nila ako. Nakita ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman na bukod sa mga nakadeklarang may-ari ng Farmally, si Lin Weixiong ang tunay na kumokontrol ng pera. Inamin na rin naman ng declared owners ng Farmally na si Michael Yang ang guarantor nila. At ang Farmally, kahit na baguhan at maliit ang kapital, halos 8 bilyon